So magandang araw kabola. Sa video na ito, pag-uusapan natin kabola is dalawa po. Parte po ng trade rumor kabola and then some happy news po sa ating Gilas national team. Pag-usapan natin actually yung update po sa TNT Blackwater kabola and then some talks about Vic Manuel kabola. Now, comments nga muna tayo kabola. So, hindi pa nakasubscribe, bakit pinito naman po yung subscription button? Gaano katotoo ang sinasabi mo? Sabi po ni Judy Villarosa kabola. Then, pa-shoutout sir! Sabi po ni Ronald Barbusidad, dapat walang lopsided trade para maging balance lahat ng teams. I agree that user MV8. Burke, sabi ni user ZWC, sama di ka rin fake news tulad ng iba, sabi niya. So again, dito po sa mismo, ito po naging video natin, kabola. And sometimes of them, rumor lang po yan ng mga trades po, kabola. And then some, kabola, is just suggesting, no? And I'm always clear naman, kabola, regarding those things. Now, ito pag-usapan natin na una, anong update dun sa TNT Blackwater, kabola, di ba? Nabalitaan natin yan. Rain ng Batak, papunta nga pong TNT. The first trade proposal is that Kim Montalvo and a second round pick po yung magiging kapalit. And that was rejected, kabola, no? Reported po yan ng spin.ph. It is rejected, kabola. Now, ang tanong ngayon dyan, kabola, is that, anong ginawa po ng TNT? Ang ginawa po nila, nagsabit po sila ng another proposal. Hindi klaro dito po sa column po ni Sir Homer Saison kung ano po yung sinabit nila na addition, kabola, itong TNT. Although sinabi niya dito, it's either Paul Valeria Cabora or si Barkley Ibonia, kabola. Now, nakakatawa sa akin yan. First, both of those guys, if I'm not mistaken, are free agency signing, kabola, di ba? And again, if that will be accepted po by the trade committee, di ba? Nagmumukha na talagang kalokohan, di ba? Kasi they are free agency signing for a reason, di ba? They were passed or they were allowed, kabola, to be unrestricted. So, Blackwater, kabola, could have signed them without giving anything in return, kabola. Pero hindi nila ginawa. Now, they will be added in a trade, kabola, just for it to be passed, kabola. No, di ba? Dapat yung trade value po, kabola, pag mga ganun, lalo hindi naman na nila napatunayan, kabola, those two players. Diba? Hindi naman nila napatunayan, kabola, that they should have more or better or value. So, dapat hindi po sila, kabola, diba? Hindi po sila or sapat, kabola, as addition for it to be accepted. Although, may isa pang ini-imply kasi dito, kabola, so column ni Sir Homer Saison. Ayan nga po yung, kumbaga, double-sided po na mistreatment dito nga po sa SMC and then sa other teams. So, maalala nyo po, yung sa Don Troliano trade, diba? Biglaan lang yun, yung pagpapalit po. O yung pagpunta po ni Don Troliano sa San Miguel and was accepted right away, kabola. So, with that, diba? Yung treatment nila, hindi po yun, in a way, acceptable. Now, Chris Newsom daw, kabola, is hoping na may pagpatuloy niya pa po yung rhythm niya. And we are also hoping, kabola. Now, napapatanong lang ako, diba? Para si Chris Newsom, parang siya, balik tayong Sir Camargue Caguioa James Yap. Diba? Parang siya yung best shooting guard, diba, kabola? Although, of course, he is, in a way, capable also of playing point guard. Pero overall, parang kung sa estilo kasi, parang siya yung, kumbaga, pinakamalapit po sa shooting guard, kabola, out of the magnificent scorers right now that we have. And there's, diba? Parang siya yung best eh. Currently, diba? Parang siya yung Mark Caguioa type, James Yap type ng era po na ito, diba? Parang, kung titingnan mo po yung current landscape po sa PBA, parang walang ganun. Siya lang. Parang ganun, kabola, nakikita po natin. Tyler Teo siguro, isa pang pwede pong candidate doon. Pero overall, again, ito pong si Chris Newsom, we hope that he can deliver better, kabola, in this Gilas. Now, Vic Manuel. So, meron ito nga po sa recent post, kabola. Nito pong si Snowbide, ini-imply niya na yun nga po, yung mga independent team, they are looking at the possibility of signing Vic Manuel or trading for him siguro, kabola. Pero, of course, parang imposible kasi na i-let go siya ng SMC. So, let us rank them, the three independent teams, kabola. Kung sino pang pinaka-may-need sa kanya. Number 3 ko po sa listahan yung Rain or Shine. Kasi Rain or Shine, they have a very loaded front line. May dalawa sila pong batang-batang player, Kit Datu, at saka si Villegas, kabola, diba? They just drafted them last year, and they are the future of the team. So I do not think need po nilang Vic Manuel. Next ko will be Converge. Converge naman, they are in line of drafting. Ito nga pong si Justin Baltasar, kabola. And if they draft Justin Baltasar, that means he will be partnered with Justin Aranya. So in a way, bench role din po ang papasukan nitong si Vic Manuel. So the team that actually fits him the best will be Phoenix. Yes, babalik siya po, kabola, ng Phoenix, diba?
Sa Phoenix, anyway, wala sila other than Perkins, so 4 din. Eh yung sa center na position, wala sila kumbaga naka-pwesto doon consistently. So, doon po bagay sana ito si Vit Manuel. Kung bawal sa palagay mo, dapat ba siyang kunin ng Phoenix? Comment na po sa baba.